Ayan po, ilalabas namin itong mga container ng yogurt. Lalagyan po namin ng lupa, tapos tatamnan. Lalagyan lang namin ng butas para ma-drain yung sobrang tubig. Ano pa? Ang lalaki na po ng mga kamatis namin, no? Meron na siyang additional na mga dahon. Ayan. Ayan yung okra. Kakatuwa. Bell peppers. Halos tumubo din. Ayan pa rin. Yung talong. Ito yung ano to, sili din. Ayun. Talong. Ay ano, kamatis pala yun. Yung sa green. Ito, talong. Ibang variety naman. Ng talong. Tapos, yun pong tinanim namin nung isang, mga nakaraang araw lang na ampalaya. Kasi nga, na-germinate na siya. So, nung nagkaroon na siya ng root, ayan oh, nilipat namin dito. Ayan na. Umusbong na siya. Bali, 4 na yung lumabas. So, inaantay pa namin yung iba. Baka sakali na tumubo din yung iba dyan. Ayan. Ito yung talong, dami din, no? Iba-ibang variety kasi. Ayan. So, ayan po, labas muna kami. Tatanim po kami ng mga seeds doon. Ibang seeds naman. Kasi marami pa po kaming dapat itanim. Kalabasa, upo, pipino. Oh, sige, lakad na. Malabas ka na kaya. Ay, wala pa yung taas na ito. Ayan, niligpit na nila dito. Oh. Yung mga bin namin nandun na sa tabi ng garahe. Maganda na yan dito pag nalagyan na namin ng fence. Kasi siguro by May. No, paano? Mga May. Maglalagay po sila ng fence. Kagaya din sa fence na nakalagay dyan. Ayan, para maging terno na dito. Tsaka syempre, para matakpan dyan. Kasi medyo magulo pa dyan sa kabila eh. Dahil wala pang nakatira. Plus 9 ba? Or 8? Ayan o, kaya lang yung naka-sweater lang. Kaso lang medyo masilaw sa mata. Masakit lang sa mata. Kaya pagka nag-drive ka dapat, meron kang salamin. So, ganyan. Pero galing sa, ano yan, diba? Yung package na galing sa store. Kaso lang kasi may Nilipat ko lang mga dyan. kahoy-kahoy siyang medyo malalaki. Eh dahil maliit yung taniman, dapat medyo malinis din, no? Kunin mo yung ano doon sa loob. Alin? Kamayin na yan. Pwede naman. Basta wala lang uod, okay na yan sa akin. Ayoko lang yung may ano dyan. Hugas lang kung mamaya ng kamay. Mas madali kasi yung kamay kali. Yung iba nga, nagpapabulok talaga sila, no? Gumagawa talaga silang compost, no? Oo. Pangbenta. Pag nasa probinsya ka na malapit sa palayan, no? Yung mga ganon, 'di ba? Pwedeng pabulukin yung May mga farm. yung May mga rice hull. Oo, rice hull. Ano tawag yun? Uhot? Yeah. Labhang. Ah, labhang. Eh, yung uhot, ano yun? Puno niya. Ano tawag sa English nun? Yung hay ba yan? Hay? Parang hay? Ewan ko. Baka hay nga ata.
Dayami. Dayami sa Tagalog. Tanggalin na daw ni Datong yung cover ng tulips. Kasi maganda na yung temperature. So baka mahirapan umangat pa, no? Hindi na rin naman gaano ka lakas ng snow. At tinakpan nyo ng dahon pala na, na tuyo. Yan. So, halos puno na yan, di ba? Kasi nagtanim ulit, no? Panibago. Meron yan dito. Pero tingnan natin yung luma kung Tutubo pa din. tubo pa siya. Nag-enjoy yung si Dadong basta dito sa labas. Tapos yung ginagawa niya para sa mga plants. Yan. Kasi nakaka-relax nga naman, no? Tapos lalo na maganda na yung panahon na, alam mo, naaarawan ka na dito. So yung mga ka-viewers, marami pa rin yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hoping pa rin na makarating dito sa Canada. Pero itong isang kabayan natin, nag-share na nawala na daw siya ng pag-asa dahil nga nabaon siya sa utang. Mga ilang taon na siyang nag-aantay ng visa niya. Eh dahil siguro inabutan ng yung paghihigpit ng IRCC, ayun, hanggang ngayon wala pa daw yung visa na inaantay niya. Ang masama dun, dahil nga inutang niya sa bangko yung mga pinang-process niya, siguro baka nagbayad pa ng placement fee, yung mga ganun. Loan? Nag-loan. Nag-loan po siya sa bangko. So, nag-earn ng interest. Meron pa siyang mga kailangan pang suportahan yung pamilya niya. Kasi, syempre, nasa Pinas ka pa. Kaya sabi niya, sising-sisinga daw siya na nag-apply pa siya na wala namang kasiguraduhan. Kasi siguro hoping na makarating din dito. Kasi nga, 'di ba? Mahirap nga naman yung buhay sa atin sa Pinas. Nag-loan nga siya. Lahat kasi tayo nangangarap. Kaya lang iba-iba ang swerte natin. Hindi talaga nataon na yung maganda pa ba yung maganda pa yung pagpasok ng mga TFWs dito, 'di ba? Kasi sa ngayon talagang sa ngayon kasi talagang yun nga, kahirapan na ngayon pagpasok ng mga TFWs dito. Eh kung nataon pa na nung nag-apply siya, yung nagbigay ba ng mga panibagong policy yung IRCC. So baka doon siya inabutan. Kaya doble-doble yung naging problema. Utang sa bangko, gastusin sa bahay, alam mo yung mga anak pang nag-aaral. Kaya mahirap din, no? Ayun, hindi mo nga naman siya masisi. Kasi Mama, kung hoping nga naman siya na kung sa business mo rin kasi ilagay doon sa atin, hindi ka rin kasi sure. Kasi ang business sa atin, pag small business ka lang. business owner ka lang, hindi naman ganun kalaki ang kinikita mo na mabayaran mo agad. Sa bagay. Kasi malaki din interest sa bangko, no? Kaya nga. Siyempre, ang pag-utang doon sa bangko, andun yung nakapaloob doon yung hope na makarating dito para sa family. Tsaka doon siya kukuha. Dito siya sana kukuha Hindi kung lang. makarating siya ng pambayad. Hindi ang pag-utang niya kasi hindi lang ang purpose noon na magkaroon siya ng instant income or makaahon siya sa kahirapan. Kumbaga ang future ng family niya yung Kung nakapaloob doon, nakasama kung makarating doon. sana siya dito, no? Sa bagay. Hindi nga talaga natin masisi yung mga kababayan natin na sumusugal talaga kahit na mangutang nga sa bangko, kahit na alam nilang malaki pa yung interest. Kasi nga, pag nakarating ka nga naman kasi dito, at yun nga, tuloy-tuloy yung kontrata mo or sa katagalan, magkaroon ka ng permanent residency, maganda ka naman talaga yung magiging balik, lalo sa pamilya, lalo sa mga bata. Sa schooling pa lang ng bata, sold na. Kasi libre nga naman yung pag-aaral dito hanggang high school. Tindihin mo na nga lang naman, bahay, 'di ba? Yung mga ibang gastusin, utilities, may mga anak ka pa na yung bang maliliit, ayun kahit pa paano meron kang
tulong galing sa gobyerno. Saka yung future talaga nila na ma-secure pag ano, habang nag-aaral sila dito. Siyempre, malilibre yung pag-aaral. Yun nga, sabi ko nga yung ano nila, pag-aaral hanggang high school is libre. Kaya simula nung yun nga, nung nagkaroon ng mas mahigpit na policy yung IRCC, parang hindi nabawasan yung mga nababasa ko na yun nga yung mga kababayan natin na may problema sa mga application nila. Yung iba nasa Pinas, yung iba nasa ibang bansa na gustong pumunta din dito. So, maraming mga nakapending na mga application talaga na siguro hindi nga natuloy, na inabutan ng mga policies na kumbaga na hold yung application nila. Yung iba nga na students din dito. Hindi na naka-renew ng working Work permit. Oo. Work permit nila. Lahat ng seeds dito ng ampalaya na itanim na. Antayin na lang natin kung gaano katagal, kung mga ilang days siya bago mag-usbong. Ito naman, pipino. Yan naman kasi ginawa natin sa Yung una kasi pina-germinate namin, yung ampalaya. Yun naman yung mga karela yun. So ito, regular to na ampalaya. Ganyan yung malalaki. binabad lang natin at tapos Binabad lang yung seeds tapos kinat yung pinakadulo ng seed niya para matulungan yung pinaka niya pagka umusbong yung loob ng seed mismo. So yan naman po, kalabasa. Nung nakaraang taon po kasi nagtanim kami ng sigarilyas pero hindi talaga siya namunga. Hindi natin naalagaan kasi umuwi nga tayo eh. Ito yung bunga ng kalabasa natin last year. Ayan malambot siya. Huwag mo isama yung malambot. Ayan. Piliin mo yung busog. Nakaka-excite kasi, 'di ba? Ang dami naming tanim ngayon na mga gulay. At ayan, abangan na lang po natin kung magiging okay ba yung mga tanim natin at makaani tayo ng marami din kagaya nung last year. Sana malagpasan pa natin yung dami ng naani natin last year, no? Kasi last year, grabe yung kamatis, 'di ba? Ang dami. So yung kamatis po namin hanggang ngayon, ayan, frozen. Yan po yung mga ginagamit namin panggisa, pang sinigang. So yan po yan ang malaking problema ni Dado kung paano niya pagkasyahin yung mga pinapatubo niya dito sa ating greenhouse. Asya pa ba? Natin.
Pero nakakatuwa talaga pag nagpatubo, no? Kasi yan na nga, oh, yung mga sumisibol dyan. Ano lang yan? Arrange lang yan. Siguro pa, maganda yan pa. Itong gitna, meron din siyang patungan, no? Ah, kaso lang wala na palang, ano, Pag dito, hindi na maano ng ilaw. walang ilaw. Kita mo, dito maganda sa dahil. Sakto, no? Ito na po yung aming mini nursery. Diba ang ganda? Ito yung ililipat kong iba eh. Uy, Papa, hindi mo na tingnan kanina yung bulb. Kaya nga. Grow light. Oh my goodness, si Dadong. Sunod na lang. Masyado kang Buata talaga. So yung mga viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Tutuloy na lang ni Dadong yung pagtatanim ng kalabasa. Yan naman na yung ano no, last na itatanim mong seeds, 'di ba? so far pa lang. Ayan. Hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Update na lang pag umuubo mga to. Yun na lang yung sunod natin na update sa mga plants. Pagka yung sumibol na yung mga tinanim natin nitong araw. Yung ampalaya, kalabasa, cucumbers, ano pa ba? Yan lang, no? So, ayan. Pero mayroon pa sana kung ano, wala tayong ceiling panigang. Oh. Wala tayong may nakita kanina kasi.